Nako, eto, si Banat Bay. Magsabi ka sa akin ng Eto daw, sinungaling daw po ang Pangulo. Nako, yung bigas pa lang di ba? Ang tagal-tagal nyong inilalaban, ang tagal-tagal iniiyak ko ng mga DDS, yung 20 pesos na bigas, ayan, napagbigyan. Ginawan ng paraan ng Pangulo. Di ba ano sinasabi ho nila, mga kababayan, tungkol sa 20 pesos na bigas? Wala, sinungaling ang presidente. Kasi hindi naman niya pala kaya. Si Inday Sara, sinabi yun, di ba? Budol ang presidente. Hindi naman pala kaya na matupad yung 20 pesos na bigas, pero ipinangako. Oh. Sandali bago ka magsalita. Madaming pangako ang dating Pangulo. Pero bago ko isa-isahin, sabihin mo muna yung sasabihin mo. alam mo, wala naman sinabing totoo yan, si Marcos. Kaya lahat ng sinasabi niyan, puro kasinungalingan. That's the truth. Wag na tayong Magbigay ng example kung ano yung kasinungalingan. Kasi tayo dito, no, active tayo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Alam natin kung ano yung mga nangyari. Ang pangako sa atin nung dating Pangulo, 6 months tapos na tong problema sa droga. Nasunod ba? Pagkatapos ng aking termino, wala nang droga. Nasunod ba? Hindi. Ibig sabihin, kasinungalingan lang din yung sinabi ni Duterte. West Philippine Sea. Tayo naman hindi naman tayo bobo kagaya ng mga DDS Alam naman po natin na ang ibig sabihin ng dating Pangulo doon sa pagje-jetski ay titindigan niya yung West Philippine Sea. Tatayuan niya, ipaglalaban niya yung West Philippine Sea. Nangyari ho ba, mga kababayan? Samantalang hawak niya na yung papel. No? Yung pagkakapanalo po natin sa UNCLOS, mga kababayan, hawak niya na, ibabalandra niya na lang, i-announce niya na lang na tayo po ang nanalo. No, sa UNCLOS. Pag nakita ng ating mga karatig bayan, pag nakita ng ibang bansa, ayan. Pilipinas, yung pinagkalooban ng karapatan doon sa West Philippine Sea. Susuporta ho lalo sila sa atin. Pero hindi ho ginawa ng Pangulo. Nasaan? Yung pagtindig sa West Philippine Sea. Yung pagtindig sa mga isla dyan. Wala. Di ba? Yung maliit, yung Sand Cay, iniikutan ng helicopter, mga kababayan. Ang sabi ng Pangulo, okay lang yan. Bato-bato lang yan, buhangin lang yan. Something like that. Di ba? Hindi ho yun, mga kababayan, ang pinupunto. Kung may pakinabang o wala. Yung Sand Cay na yon, kaya sinasabing sa atin, kasi nasa loob po ng teritoryo natin. So sa madaling salita ho, mga kababayan, lumalagpas yung helicopter ng China. Pumapasok po sa ating teritoryo. Hindi pinapansin ng dating Pangulong Duterte. Okay lang sa kanya. Kasi daw, yung iniikutan lang, bato-bato lang. Pag pinagbigyan mo ang China, 1 metro, lumagpas, hindi mo sinita. Susunod niyan, 2 metro bukas. 3 metro ang ilagpas natin. Baka ho sa susunod niyan, mga kababayan, Maynila, iniikot na po ng helicopter nila. Di po ba? Sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi po ubra yung ganyan. Kaya nga po ito di ba? May tension sa West Philippine Sea. Bakit Kasi ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, hindi uubra kahit maliit na bagay. Basta nilabag nila ang karapatan natin, pinasok nila ang teritoryo natin, aalma ang Pilipinas. Sa kanila okay lang di ba? Nasaan ang pagtindig ng presidente? Ibig sabihin, sinungaling siya. Di ho ba? sabi ka sa akin ng kahit man lang tatlong sinabi niyang totoo. Wala. Bigas, nagkatotoo. Di ba? Mga pabahay, ayan, nagkatotoo. Pag-unlad ng Pilipinas, ayun, kanina lang, kakablog natin. Unti-unting pataas. Lalo na ang produksyon ng agrikultura. Mga gamot, mga
medikasyon para sa mamamayang Pilipino, o ayun, kakablog lang kanina. From 100,000 to 1.4 million ang magiging coverage para doon sa mga breast cancer patient. 4 na yun. Di ba? Madami pang iba. Diyos ko, binabaliktado nila mga kababayan. Binabaliktado nila. Oh, Wala kang makikita doon. Sigurado yun. 100%. Wala kang may bibigay na 3. Kaya ito yung isang kalokohan. Huwag tayo maniwala na naman dyan sa peace offering yan. uy! Yan din pala sinasabi ni Banat Bay. Mga bugok! Mga bobo! Hindi lang kayo. At walang peace offering sa inyo. Pag-uusapan lahat. No? Para sa lahat. Nang tinapaano ba? Ang buong bayan ba? Duterte lang? Puro Duterte lang? Peace offering. Masyado yata kayong nasobrahan sa sa saging. Puta, mga assuming. Ano? Masyado yata kayong assuming na kayo lang yung peace offering. Walang peace offering. Ano sinasabi nito? Bangaw. Ganun talaga ang buhay pagka ikaw ay mambubudol. Talaga mambubudol ka na. Yun lang. Kaya pala walang natupad doon sa sinasabi ng dating Pangulo. Oh. You know, 2 example pa lang po yun, mga kababayan. Sa droga at pag-atindig sa West Philippine Sea. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, ano sabi niya? Magbigay ka ng 3 na sinabi niya na mangyayari o totoo. Nakapagbigay tayo. At marami pa hong iba. Di po ba? Ito kasi, ang pinagdadaanan nitong si Banat Bay, frustration na lang po. Wala na may kaso, tambak ang kaso. Oh. Di ba? Kaya galit na galit po. Siguro iniisip, wala na no? Ito na yung kinalagyan natin Puro kaso na tayo Oh. Subukan na lang natin mapatanggal ang presidente. Kahit hanggang huling hininga. Ganyan din si Roque, mga kababayan. Ganyan din ang ginagawa ni Roque. No? Wala na Ipit na Gipit na, no? Dahil nga doon sa tinakbuhan niyang dokumento, pagpapaliwanag sana niya. Para maipaliwanag niya yung mga kaperahan niya. Tinakbuhan niya, Sirain na lang. Ang huling pag-asa ay mapabagsak, mapababa sa kanyang pwesto si Bongbong Marcos at mailagay si Inday Sara Duterte para pag-upo ni Inday Sara Duterte, yung kaso ni Roque, wala na. Yung kaso ni Banat Bay, wala na. Kaya ganyan na po sila, mga bossing.